gumabang mo sa iyo sa iyong harapan. Lord, we entrusted to you everything. This we pray in Jesus' name. Hello, hello. Ayan, pwede mo ba natin batiin ang ating katabi ng maligayang Pasko? Merry Christmas! Maligayang araw ng pagkasilap ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Hello. Pulang-pula at berdeng-berde po ang mga isang ayan. Wala. Hello. Unity daw. Pero alam niyo po, ang ating Panginoon ay isinilang sa panahon na meron pong political unrest. Ayan, ito yung tawag. Na si Herod po ay nakikinig po ba children? Na si Herod po ay pumamaslang ng mga inosenteng bata, na ang mga pariseyo, ang mga gobernador, ang gobyerno po nila nung panahon na yon na ipinanganak si Jesus ay corrupt. Ngunit ito nga po ngunit isinakatuparan po ng Panginoon ang kanyang pangako na isisilang po ang ating pinangakong, ano po? Tagapagligtas. At kaya ngayong umaga po, kung sasagutin ko yung ngayong hapon, kung sasagutin ko po ang tanong ni Kuya Cedric kanina na ano ang ibig sabihin ng Pasko, ito po ay isang pag-asa. Sabihin na nga po sa katabi nyo, pag-asa. Na tayo po ano man ang ating kaharap na sitwasyon, maging ang ating bayan man na may kinakaharap na matinding pagsubok o parang hindi naman yata worth it na mag-celebrate tayo ng Christmas. Pero ang dala-dala po ng Pasko ay pag-asa. One more time, can you say it? Pag-asa. Na ang ating bayan na lamang isa po sa atin ay inaalala ng ating Panginoon. At sa darating po ng mga susunod na araw, mas magiging mabuti at mainam ang ating mga kalagayan. Amen po ba? Amen. Sabi nga po ang Emmanuel, our God is with us. Kaya po tayo po'y magdiwang, maawit, makisama po sa kanyang mga nilikha. Dahil ang pangako ng Diyos sa isilang ng tagapagligtas ay natupad na. Hallelujah!
bulan ng Pasko. Jesus, ikaw, huwag ka kailangan ng puso. Ikaw ang kahulan, pag-ibig mo ang tanging gusto ng Pasko. Jesus, ikaw ang kailangan. Isang pag-ibig mo, kailangan ko. Pag-ibig mo ang tanging bulan ng Pasko.
Glory to God in the highest. Makapaganda sabi ni Pastor. Glory to God in the highest. Gloria in excelsis Deo. Hallelujah. Let's continue to worship our Lord. Let's sing praises to our Lord Jesus and to our God the Father. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for your Emmanuel. Maraming salamat po. Dahil alam namin na sa mga pagkakataong ito kami ay patuloy mong sinasamahan. Tunay at tapat ka sa iyong mga pangako sa bawat isa po sa amin. Kaya nararapat na ibalik namin sa iyo pinakamayaman namin papuri at pagsama, O Diyos. Oh, you have been so faithful, so good. Sa loob po ng taon na ito, Panginoon, hindi mo kami pinitiwan o pinabayaan. Minsan, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. The Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered,
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy the Son of God arrived, the one who would become man. The promise was given unto a virgin bride, the one who would become man. Your name, Lord, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and possession. Your name stands above them all. Angels cry, holy,
Minsan po po, awitin pa natin sa ating Panginoon. And the angels fly. Ayun lang po. Angels fly.
For you are worthy. You are worthy of all. You are worthy of our praises, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Father, you deserve the glory. Can you repeat that? For from you. For from you are all things, and to you are all things. Father, you deserve the glory. For the last time po, from our Lord are all things. For from you are all things, and to you are all things. Father, you deserve the glory. Sa malakas po para sa ating Diyos. Hallelujah! Lahat ng bagay ay sa'yo natin at sa'yo kapitbahay ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil kami ay iyong inaalala, binibigyan ako kalupaan at nagkagalakan, Panginoon. Salamat sa pag-asa ang tulad ng mga langoy ng aming Panginoon si Jesus. Maraming salamat po. Sa iyo po namin pinataas sa aming mayamang pagpapag, ang aming mayamang pagpupuri at pagsalamat, Panginoon. You are worthy of it all, our Lord God. In the name of our Lord, of our Lord Jesus Christ, of our Holy Father, and the Holy Spirit, everyone said, Amen. Amen. You deserve the glory, Lord. Hallelujah. Lord, the last time na po. For from you are all things. Sabihin niyo nga po, and to you are all things. Father, Father, you deserve the glory. Hallelujah. Nawa ang lahat ay nakapag-express ng joy and gratefulness ngayong hapon. Ayan, tayo pa magpapatuloy na, tuloy-tuloy tayo sa ating mga gawain. Kaya, syempre, hindi tayo mag-Christmas party without hearing a word from God. Ayan. So, kaya tawagan ko na po ang magbibigay ng exhortation this afternoon. Pastora Luna. Ayan. Magbabasa daw muna. Tatawagan po muna si Sister Rina para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tumayo po tayo bilang pag-aaral sa salita ng Panginoon.
Buksan po natin yung ating mga Bible sa Mateo 2, no? Matthew 2 verses 1 to 12. Yan, verse 1. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang pinanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong tao mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't napalito kami upang siya'y sambahin. Verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. 6. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. 7. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol, sapagkat kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Verse 9, pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Gayon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpaterepa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. 12. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Purihin natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Hello. Merry Christmas! 4 days to go na lang at Pasko na. At ito'y talagang sinasabing tuloy na ang Pasko. Sa kabila ng may mga pinagdadaanan sa buhay, ay tuloy pa rin ang Pasko. Yan. Manalangin muna tayo sa ating dakilang Diyos para idulog yung gawain ito. Hallelujah, Father God, we praise you and thank you, Panginoon, sa opportunity na ito na kung saan, Lord God, ay amin pong ipagdiriwang ang iyong kapanganakan sa mundong ito, Panginoon. At salamat, O Diyos, na pinagsama-sama mo po kami muli. Dalangin po namin ang malayang pagkilos po na yung banal na Espiritu. Samahan mo po kami sa amin pong mga gawain sa gabi ito at ikaw lamang po ang siyang maitaas po, O Diyos. Salamat po, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat. Maging ang mensahe po sa gabing ito, Panginoon, mangusap ka po sa amin, tulungan mo po kami na maunawaan ang kapahayagan mo, Lord God. Salamat po, pinagkakatiwala po rin po sa iyo ang aking pong sarili, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, sapagkat wala po kong kakayanan, magagawa kung wala ka. At salamat nga po dahil ang presensya mo, ang banal na Espiritu, ang siyang laging sumasa amin. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat na kilang Diyos. Ito po ang aming samot dalangin
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Yan. Salamat nga po sa Panginoon dahil kahapon talagang running nose ako. Running nose, hindi mapigilan. Sabi ko, naku, paro kaya ito magmamas ako. Pero salamat dahil medyo humupa naman po. Sabi ko nga, tuloy na rampas ko. Pero bago muna ang lahat, in behalf of Disciples Christian Community, ang aking mga kapamilya, kapuso, ay taus-pusong nakikiramay sa De Los Santos family. Ang iyo pong pamilya, kapuso, pastor, ay nakikiramay sa pagkamatay ni Mother Bering. Kaya mamaya, sabi nga ni Pastor Dindo, yung mga kapuso mo, kapamilya mo, mamaya pupunta kami at magiging kalamay mo kami. Kasi maglalamay-kalamay daw. Mamaya po. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Busy-busy po tayo ngayon, di ba? May Christmas party dito, Christmas party doon. Lagari nga si Christmas party ngayong umaga, may Christmas party sa gabi. Last Friday, birthday naman ni Sis Lorna. May mga reunion, may wedding. So, busy-busy po tayo. Kaya, yung mga ibang bagay na kakaligtaan na natin. Dahil sa kabisihan natin, sa pagdalo ng mga party-party, kain ng kain, tumataas ang ating kolesterol, tumataas ang high blood, ang uric acid, ang fatty liver. Kaya next year, pa-laboratory tayo. Dahil mataas. Ayos. So, wala pala. Ang team natin ngayon ay ano pa rin? Discipleship. Ang pamagat ng aking pong a wise disciple. Pero ang ano pa rin dito, ang bida pa rin ng ating Panginoon. Kukuha lang tayo ng mga prinsipyo at attitude kung bakit naging wise sila, tinagurian silang wise, noong ipinanganak ang ating Panginoon. So dapat ganito rin prinsipyo at attitude ang ating tutularan bilang isang matalinong alagad. Hinango ko ito sa ating text na may mga wise, matatalinong pantas. So ang sinasabi, kapag matalino sa Diyos, kamangmangang sa mundo. Ang matalino sa mundo, kamangmangan sa Diyos. Ganon, magkaiba. Kaya mamaya malalaman nyo kung wise nga ba kayong disipulo o unwise. Ready na po ba kayo? Ito pong pamasko ko siguro. Hindi, paalala lang po kung wise ba tayo o unwise. Wala yun. Dito sa ating binasa, may dalawang grupo na isang wise at isang unwise. Tignan natin yung group 1, wise, yung group 2, unwise. Sino tong mga unwise? Sila po yung mga chief priest, mga pinunong pare, mga pinunong saserdote, marunong sa batas, relihiyoso, nasa templo, nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero hindi sila tinaguriang matalino. At sino pa? Teacher of the law. Thank you. Teachers of the law. Guro. Mga guro. Nasa templo, nagtuturo. Pero hindi sila tinaguri ang mga matatalino. Bakit? Kasi pinawalang halaga nila ang kapanganakan
ng ating Panginoong Jesus. Sa kabila na ang lapit-lapit nila, nasa Jerusalem lang sila, ang lapit-lapit lang ng Bethlehem, andyan na yung sign. Binaliwala nila ang pagsilang ng ating Panginoon, samantalang alam nila yung utos, alam nila yung kasulatan na ang kanilang tagapagligtas ay isisilang doon sa Bethlehem. Pero nananatili sila sa piling ni Herod. Alagad sila ni Herod. Sa halip na disciple sila ng Panginoon, pero kay Herod sila nagpirme dahil andon ang biyaya. Kasi para sa kanila, threat ang isisilang na bagong hari. Pero itong mga wise men, ang layo-layo nila. Sabi nga, mga nasa Persian o Babylon, 1,000 miles. Pero nung nakita nila yung bituin na nagniningning, andon yung curiosity nila. Sabi nga ni Pastor Just last week, naging curious sila na doon yung bituin na mayroon, alam nila na mayroong haring isisilang. Kaya sabi niya, tayo na, tignan natin ang sinasabi ng bituin. Nag-trust sila, nagtiwala sila doon sa sinag ng bituin. Samantalang yung mga teachers of the law, mga high priest, hindi nagtiwala sa salita ng Diyos. So, sila ay unwise. At yung wise, yun yung tinagurian dahil nagtiwala sila sa Panginoon. Maiksi lang po ang aking shorts. Pero titingnan ko lang Ayan. What makes a disciple wise? Hello. Dito tingnan natin kung wise nga ba tayo. Kasi yung mga high priest, teachers of the law na alam din nila yung scripture, alam din nila, pero hindi sila naging wise. Pero what makes a disciple wise? Ito, a wise disciple seeks the king. Sinasaliksik nila yung hari. Sabi nga sa verse 2, hindi ko mabasa. Yan. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nagsaliksik sila. Pinuntahan nila, kasigasig nilang pinuntahan yung bagong silang na sanggol. Sabi ko nga kanina, yung pagpunta nila sa Bethlehem, 1,000 kilometers o ang journey po nila ay hindi ito adventure. Hindi po sila nag-tour papuntang Bethlehem. Sa halip, mapanganib po yun. Mapanganib ang pag-travel po nila. Tatawid sila ng disyerto. Makaka-encounter doon ng mga bandido, mga wild animals. At higit sa lahat, haharap sila sa hari. Na yung hari ito, si Haring Herod, siya po ay wicked. Dahil lahat ng banta sa kanyang pagiging hari, papatayin niya. Tapos ikaw pupunta doon, haharap, tatanungin kung sino yung bagong hari, kung sino ipinanganak na hari. Sa tingin nyo, anong reaction ng hari na
pagtatanungan nyo, napapalit sa Kanya. Nandun yung panganib, di po ba? Eh, itong haring ito na si Herod talagang wicked. Pinatay niya yung asawa niya, anak niya, biyanan niyang lalaki, basta banta sa kanyang pagiging hari. Pero itong wise men, hindi sila na-divert o hindi sila nawalan ng lakas ng loob. Nagpatuloy pa rin silang puntahan at makita yung bagong silang na hari. Kasi yun ang nila, yung mayroon silang deep desire na makita, masilayan yung isinilang na hari. Ngayon ang tanong ko po, tayo rin po ba, sinisik po ba natin ang Panginoon? Nandun din po ba yung deep desire natin to seek our King? Kayo po makasasagot niyan. Ano po ba yung mga isisik natin? Ayan. Seek His Word. Salita ng Diyos. Sinasaliksik po ba natin ang salita ng Panginoon? Minimeditate ba natin yung salita ng Diyos? Dinidig, hinuhukay ba natin ng malalim ang salita ng Diyos? Kapag ang salita ng Diyos ay pinapalalim mo, mas marami ka pang matututunan sa kanyang salita. Ang wise na disciples dapat pinapalalim niya ang kanyang kaalaman sa salita ng Diyos para meron ka namang maituturo sa mga gagawin mong alagad. Kasi baka may magtanong sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng epistle? Baka ang isasagot nyo, wala yan. Asawa yan ng mga apostol. Wala na. Bagsak na. Kaya dapat alam natin yung salita ng Diyos. Sumasali dapat sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos para lumalim pa ang kanyang kaalaman sa salita ng Panginoon. Pinapalawak niya ang kanyang kaalaman sa Panginoon. Amen po ba? Sinasaliksik ba? Mag-join tayo sa mga pag-aaral na sinasaliksik ang salita ng Diyos. Kasi ang ganda-ganda para malaman natin ang kanyang salita, ang katauhan ng ating Diyos. Wise ba o unwise? Wise o unwise? O hindi nga? Seek His kingdom. Anong kingdom po ang sinisik natin? Kingdom of this world o kingdom of heaven? Kayo po ang siyang nakakaalam ng inyong kakayanan kung kingdom of this world o kingdom of God ang sinisik natin. Una, and then seek His righteousness. Ang righteousness ng ating Panginoon, ang ating sinasaliksik, ang ating isinasagawa. Hindi po yung katwiran ng sanlibutan. Kasi alam na natin, marami na tayo mga ang sinisik nila, yung righteousness yung unrighteousness ang lagi nilang. Kasi yun yung popular, yung mga unrighteous. Pero yung righteousness ng Diyos, hindi popular yan eh. Mahirap gawin. Then, seek His commandment.
isisik natin yung commandment ng Diyos. Ano ba yung commandment niya? The greatest commandment. Ano po ba yung greatest commandment? Exam. Sino makakasagot? Taas ang kamay. Wala. Magtatagal tayo dito pag walang sasagot. Tumas Pastor Diyos ay. Ala, sige. Paskong Pasko, magsisermon ako. Hindi. Ano po ba yung seek His commandment? The greatest commandment? Go and make disciples of all nations. Yun po dapat ang ating pinagsisikapang gawin, to make disciples. Kasi yun ang utos ng ating Panginoon. Kaya dapat laging nakapokus tayo sa ating dakilang Diyos. Kasi marami ang umaagaw sa ating attention o yung focus natin sa ating Diyos. Maraming nagpapahadlang para isik natin ang ating Panginoon. Una-una ang diablo, pangalawa ang mundo, pangatlo ang sarili natin. Kasi iba yung gusto ng sarili natin at ang gusto ng Panginoon. Kailangan dapat control tayo ng banal na espiritu. Number 2. A wise disciple sacrifices and persevere for the king. Yan, verse ano yan, verse. Yan. Hindi ko na po babasahin. Nag-sacrifice yung mga wise men. Kaya tinawag silang wise. May sakripisyo silang ginawa. Meron silang pinagbayaran para makita yung isisilang na bagong hari. Meron silang pinagbayaran. Ginawa, sinakripisyo. Ano yun? Umalis sila sa bansa nila, Babylonian o Persian. Umalis sila doon. Iniwan ng pamilya, iniwan nila ang comfort zone at pumunta, nag-travel sa Bethlehem. At nagtanong pa nga, sabi ko, sa hari na isang masamang hari na sa hindi kumbaga yung kanilang ginawa, buwis buhay yung ginawa nila para sa Panginoon. Maraming Kristiyano, hindi naman dito siguro, no? Maraming Kristiyano ngayon, hindi man lang makapag-sacrifice for the Lord. Aray ba? Hindi. Hindi makapag-sacrifice gumising ng maaga to worship God. Laging late. Pero paghandaan ng muna. Kaunting ulan, ayaw nang sumamba, napakasipunin at magkasakit. Nagpupuyat sa ibang bagay, pero para sa Panginoon, inaantok. Hindi makapag-sacrifice para sa gawain sa Panginoon. Dahil laging may dahilan. Pero pagka sa ibang bagay, gumagawa ng paraan. Nag-i-expect tayo ng blessing ng Panginoon. Expect ng wonderful things to happen sa buhay natin. Ini-expect natin mga bagay-bagay na maganda. Pero taliwas naman yung ginagawa natin. Taliwas naman yung priority natin. Na ang ibig sabihin, kung ano yung mga the best na ginagawa mo, ay yun yung priority mo. Kaya malalaman kung ang priority mo ay ang Lord dahil yun ang binibigyan mo ng the best. Parang yung wise men.
Pero kung ang priority mo, nakikita na malayo sa Panginoon, yun ang ano mo. Yun ang priority mo. Yun ang ginagawa mo ng the best. Alam niyo po, ang Panginoon, malaki po ang sacrifice niya. Nung pumunta siya dito, nung ipinanganak siya dito, iniwan niya yung langit, kalangitan. Samantalang His darling of heaven siya wino-worship, pinaglilingkuran doon. Pero bumaba siya alang-alang po sa atin para lang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sacrifice po yun ng Panginoon. At tayo man po, kailangan din natin na meron din po tayong pagsasakripisyo para sa ating Panginoon. Hindi man po tayo karapat-dapat na pag-alayan ng Panginoon ng kanyang buhay, pero ginawa niya dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ayan, a wise disciple worship the King. Ang isang matalinong alagad, sinasamba ang Diyos. Sabi dito, ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Bituin pa lang, nagagalak na sila. Nung nakita yung bituin, imagine mo, nung nakita yung bituin, nagalak na sila. So, bituin pa lamang, nagalak na. Tapos, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. A wise disciple worship the King Jesus. Ang bituin na nangunguna sa kanila, tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Mahirap po yun yung sumunod ka sa bituin. Hindi katulad ngayon, may Waze tayo may Google Waze. Kaya mo. Pero nung bituin, ang hirap sumusundin. Pero nung tumigil sa tapat ng bahay, tuwang-tuwa sila. Nagtiwala sila sa bituin. Hindi sila nagduda na, ba't dito huminto ang bituin? Bakit ganito ang bahay? Kasi wise ito, wise. Alam nila na ang king nasa palasyo. Pero bakit ganyan ang tirahan ng bata? Ordinaryong bahay lang. Ordinaryong bahay. Tapos, bakit walang gwardiya? Diba ang anak ng hari, dapat may mga nakapaligid na gwardiya. Pero bakit ito wala? Dapat may yaya. Pero ba't walang yaya? Dapat ang damit ng bata, yung purple, yung robe niya. Pero bakit lampin? Ano ito? Hari nga ba ito? Hindi ganun hindi sila nagduda. Sa halip, bituin pa lang, na sila natuwa na Nung nakita yung bata na ganun ang kalagayan, na malayong malayo sa pamantayan ng hari ng mundo na magarbo, mayaman o maraming bodyguard, maraming nakapaligid. Pero yung hari na isinilang na nakita nila, ordinary, nakalampin, walang mga gwardya, nanay at tatay, si Joseph at si Maria lang ang nandoon sa paligid. Pero sinamba nila. Nagtiwala sila sa Diyos. Ang laki ng pagtitiwala nila sa Diyos na ito. Samantalang wala sa kanila ang wala sa kanila ang kasulatan. Wala sa kanila ang mga, wala man lang nag-share. Pero andoon yung nila. Kaya wise, Hindi ko ma-imagine may nag-share pa dito. Wala naman, di ba? Walang nag-share.
O nabalitaan lang ba nila? Pero nung nakita kasi yung bituin, nandun na yung paniniwala nila na isisilang ang bagong hari. At anong ginawa nila? Sumamba sila. Sinamba nila ang bagong silang na hari. Hinandog ang kanilang mga regalo. Alam niyo po, part of worship ay to bring gift to the Lord. Bahagi po yan. Part of worship to bring gift offering to the Lord. Sasamba sila sa hari eh. Kaya hindi sila pumunta na empty-handed, na walang dala-dala. Kasi ihahandog nila maghahandog sila sa hari. Ang ano kasi doon, ang tradition ng panahon na yon, kapag ikaw ay haharap sa hari, may dala-dala kang regalo. At ang regalo dapat na ibigay mo ay yung karapat-dapat na ibigay sa isang hari. Hindi ordinaryong regalo. Yung karapat-dapat na ibigay sa hari ng mga hari. Kaya yon ang dinala nila. Ano-ano ang mga ito? Yung gold. Ang gold kasi nung panahon na yon, sumasagisag ng hari. Nagre-represent ng hari. At ang Panginoong Jesus ang hari. King of Kings ang ating Panginoon. Mira. Ang mira po, ito yung ginagamit ng mga pare sa altar, yung pabango, sweet aroma. Ito yung kaya ang Panginoong Jesus Christ is sweet aroma of offering that is acceptable to God. He is also our high priest. So may simbolo po yun na ibinigay ng mga wise men. Insenso, yun yung ginagamit pang imbalsamo. Patay para sa ating kasalanan. Pero ang good news, nabuhay siyang muli after 3 days. To give us hope. To give us eternal life to those who trust and believe in Him. Kaya itong mga wise men, hindi po sila nakabase sa nakitang kalagayan ng sanggol. Hindi sila nanghinayang na inihandog na kayamanan sapagkat mas higit pa sa kayamanan ang kanilang natagpuan. Imagine mo yung galak ng puso nila nung nakita ang Panginoong Jesus, galak na galak at sinamba. Lumuhod sila at sinamba. Nagtiwala sila sa Diyos. Hindi sila nang hinayang na inihandog ang kanilang offering. May dala-dala sila, hindi empty-handed na nag-worship sila sa Panginoon. Tayo mga Kristiyano, may dala-dala rin tayo pag sumamba sa Panginoon. Amen po ba? Ano yung mga dala-dala natin? Dala-dalang sama ng loob, dala-dalang mga tampo, dala-dalang galit pag sumamba sa Panginoon. Tapos, hingi pa ng hingi. Pengi noon, pengi niyaan. Nag-i-expect ng the best para sa Panginoon, pero hindi naman maibigay yung the best niya para kay Lord. Kaya, ang wise men, tinagurian silang wise dahil nagsisik sila, nag-sacrifice, nagbigay, nag-worship, nag-offer ng the best para sa Panginoon. Sana tayo rin. Napakasimple. Devotional lang po ito. Napakasimpleng ginawa ng mga wise men.
Kaya dapat ito rin yung ini-expect ng Panginoon sa atin. Wala man tayong gold, myrrh, incense. Meron ba may mga gold? Wala naman tayo eh. Ako isa lang ang gold ko. Wala tayong mira, wala tayong insenso. Pero anong meron tayo na may offer sa ating Diyos na ating kayamanan din? Ang ating sarili. Ihahandog din natin ang ating sarili ng buong puso, isip, kaluluwa. Ito ang ihahandog din natin sa ating Panginoon. Ito po yung the best gift na maibibigay natin sa ating Panginoon, yung ating sarili. Kaya gawin natin itong maging matalinong alagad ng ating Panginoon. Yan. Conclusion na, ang bilis. Yan. Ang matalinong alagad ay kumikilos at gumagawa ng may karunungan ayon sa karunungan ng Diyos. Sinasaliksik, pinapalalim ang kaalaman at relasyon sa Panginoong Yesus. Masigasig, matyaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ng may kagalakan at pananabik. Nag-aalay ng mainam na kaloob na nararapat para sa hari. Ang last question ko po, wise ba tayong disciples o unwise? Wise, di ba? Very good, wise. Sige, kayo po ang siyang nagsabi, wise. Wise naman talaga, di ba? Sige, sinabi niyo po yan. Patunayan natin na wise tayong mga alagad ng ating Panginoon. Amen? Sige, manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na napakabuti mo po sa aming Panginoon Diyos sa kabila ng aming po mga kakulangan, kahinaan, Panginoon. Kayo pa rin ang siyang patuloy na nagtuturo po sa amin kung paano po kami maging isang matalinong alagad mo na sinasaliksik palagi ang salita mo, sinusunod ang salita mo, Panginoon. Ipinapamuhay ang salita mo, dakilang Diyos, upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat na maging alagad mo. At gumagawa rin po kami ng may pagbabayaran din, Panginoon, ng isang alagad, Panginoon, tulad ng mga wise men sa kanila pong ginawa, na in-acknowledge niyo po na hanggang sa ngayon, Lord God, ay naalala pa rin po yung kanilang mga ginawa para sa iyo, Panginoon. Kasi you are worthy, Panginoon. Ikaw po ay isang kayamanan, higit pa sa kayamanan na natagpuan ka, Panginoon. Kahit maraming salamat din po, Lord God, na natagpuan mo rin po kami, Panginoon. Kaya Lord, tanggapin mo po ang aming mga buhay bilang handog namin sa iyo, Panginoon. Gawin mo rin po kami, Panginoon, na mga alagad mong matatalino, O Diyos, at may sagawa ang kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin at pagmamahal. Salamat po at lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo lang namin inaalay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. Amen.